alamin po natin ano ba yung mga pinagbabawal kung meron kayong high blood pressure o kahit meron kayong sakit sa puso. So, tuturo ko sa inyo 8 na medyo bad habits na dapat iwasan kung may high blood. Mamaya tuturo ko rin 10 pagkain na medyo babawasan natin kung may high blood o sakit sa puso. Bad habit number 1, lakas umiri. Okay, umiiri. Pag dumudumi o nagbubuhat ng mabibigat, straining. Lalo tayo nag-i-strain, hindi maganda sa puso. Kung may blood pressure, tataas din ang blood pressure nyo. Baka 20-30 points. Kaya nga dapat nga malambot lagi ang dumi para hindi ka iiri. Kung may bubuhatin, maganda may kasama. Baka biglang tumaas ang blood pressure, heart disease, heart failure, irregular heartbeat, meron pa aortic dissection pag tumaas ang BP. Puyat. Pag kulang sa tulog, less than 6 hours of sleep, laging lutang, hilo, check nyo blood pressure nyo, mas mataas siya. Okay? Lalo na kung may sleep apnea, yung hilik ng hilik, tapos yung parang hinihingal pag natutulog, parang walang oxygen pumapasok. Kung may sleep apnea kayo, nakakataas ng blood pressure din. Higher risk, high blood and heart disease. Kulang sa exercise, laging natutulog, laging nakahiga, di ba? Kailangan kasi parang kotse yan kinokondisyon yung puso. So pag lagi tayo nag-exercise, mas maganda daloy ng dugo, bababa din yung blood pressure. Pero ang warning ko, kung kayo ngayon ay high blood, mataas ang blood pressure nyo, hindi pwede mag-jogging. Diba? Wag muna. I-control mo na yung blood pressure. Uminom muna ng gamot tulad ng mga amlodipine, 5 mg, pa-check up tayo sa doktor. Pag control na yung blood pressure, tsaka tayo mag-exercise. Okay? Lalo na yung mga hindi sanay mag-exercise, huwag bibiglain. Number 4, ang pag-inom ng alak nakakataas ng blood pressure. Pwede rin mag-cause ng irregular heartbeat. May tinatawag nga na holiday heart syndrome. Pag holiday, inuman, next day, nagkakaroon ng atrial fibrillation, abnormal heartbeat. So, ito lagi dinidiscuss ko sa mga TV shows. Bilang internist at cardiologist po tayo. Ito lagi ni-interview sa akin. Number 5, pag high blood, ang pinakaiiwasan natin, salty, maalat. Mas maalat ang kinakain, mas manas, mas maraming salt, mas maraming tubig sa katawan, maraming tubig yung katawan, mas tataas yung blood pressure. Pag inom lang ng tubig plain, okay lang, iniihi mo. Pero yung salt, nagre-retain ng water. So, pag maalat at unhealthy foods, hindi po maganda. Lalo na kung fried chicken. Pag fried chicken, very salty, lalo na sa fast food. Sigarilyo, habang naninigarilyo, tumataas ang blood pressure. Tunay po yan. Check nyo blood pressure na. Pero pag tinigil yung sigarilyo, bumababa yung blood pressure. Maraming pang risk for lung cancer at iba pa. Mental health problem, yung galit. Habang sumisigaw, nagagalit, dapat lagay ko dito anger. Habang sumisigaw, pwede tumaas blood pressure nyo ng 50 points. Bawal magalit, high blood. Kung ang BP nyo, 130/80, relax kayo, subukan nyo, makipagsigawan kayo. Yung 130, magiging 170 yan, magiging 180 ang blood pressure nyo. So, mental health problem, very stressful yung trabaho. Basta may work, taas ang BP. Pag wala ng trabaho, mababa na ang BP. Malulungkot, okay? Broken heart syndrome, yung naghiwalay. Ito, nagkaka-heart problem. Overweight. Pag kayo ay overweight, mas mataas ang blood pressure. Let's say, overweight kayo ng 20 pounds. Pag overweight kayo 20 pounds, blood pressure nyo tataas din ng 10 to 20 points. Kaya palagay natin ang BP nyo, 145/95, sobra lang konti. Magpapayat lang. Pag pumayat kayo, baka bumaba BP nyo ng walang gamot. Okay? Tapos, syempre, mga tinuturo ko, deep breathing exercise, relax lang, 'di ba? Sapat na tulog, tamang pagkain para bumaba ang blood pressure. Tsaka maintenance na gamot. Napakahalaga. Ano naman yung mga pagkaing babawasan? Hindi ko naman sinabi totally bad, kaya nga quote-unquote bad. Number 1, basta yung mga salty. Salty chips, junk food, crackers, lahat yan. Yan, no? Ang taas kasi, isang bag, mga 250 milligrams of salt. Pickled food, maalat pala ito. Nakatago yung alat Mga kimchi, mga pickles, minsan mga dilata na
yung mga preserve, maraming alat na nakatago. Palitan nyo na lang ng vinegar, suka, kalamansi, lemon, orange, pineapple ang pang-marinade. Instant noodles, sobrang taas ng salt. Grabe. Actually, hindi lang 830 milligrams. Meron pang 1 gram eh. Kaya lagi ko ang pinapayo, di ba? Pag nagno-noodles ako, ilalagay ko yung tubig, konti lang yung alat nilalagay ko, mga 3/4 lang or 1/2. Tapos, pag nababad na yung noodle, may lasa na yung noodle, tinatapon ko yung sabaw. Ginagawa ko na lang pansit canton para hindi ko ma-absorb itong 830 milligrams. Kasi in a day, mga 2 grams lang ano natin. So, pag kinain mo to, ay halos dalawa nito, yan ang kompletong salt ka na for the day. Baka magmanas tayo. So, pag tinapon ko yung sabaw, baka 200 milligrams na lang makakain ko yung dumikit sa noodles. Kaya nga yung mga bagong Japanese noodles, so nakakatuwa, meron na siyang salt off po. Kaya merong mga low salt. Di ba? May mga low salt na mga delata. May low salt na pala na noodles. Processed meat, maalat talaga. Bacon, maalat. Ham, sausage, corned beef, super alat. Mas maganda nga yung simpleng prito lang o simpleng luto lang ng baboy o baka. Pag fresh na meat, mababa lang yung salt. Pero pag ginawa mo ng processed meat, ham, bacon, lalo na sa mga fast foods, mga chicken, sa mga fried chicken natin, 1-piece chicken, 2-piece chicken sa mga fast foods, ang taas na ng salt pala, no? Chinek ko. Grabe, almost 1 gram eh, yung iba. Merong ibang brand na talagang malalasa na masarap. Kaya pala masarap, sobrang alat. Kaya na-high blood ng tao. Pizza, sabi nyo, pizza lang, Doc eh. Ay, kita mo naman yung toppings niya, pepperoni, pickles, tapos may hotdog pa dito. 'Di ba? So, mas maganda, less toppings or more vegetable toppings, better. 'Di ba? Isa rin pala problema, magugulat kayo ha, bread maalat pala. So, in a way, okay pa pala kanin. At least kanin, hindi maalat. Ang French bread at may ibang bread, ang taas ng ano niya, 837 milligrams of salt. Bagel, maalat. Kahit mga chocolate cake, maalat din pala siya. So, konting bawas lang pala, kung lalo na kung may high blood, mas okay pa pala ang kanin. Ketchup, maalat pala ang ketchup. Ang daming Kamatis, pwede ka kumain ng maraming kamatis. Mababa salt ng kamatis. Pero pag kinetchup na, salty pala siya. Kaya ito lagi sinasabi sa akin ng mga dialysis patients, bawal sila sa ketchup. Toyo, patis, teriyaki sauce, yung mga sauce, yung high salt. So, anong sarsa natin? Di kalamansi, suka, o hot sauce, lemon. Yun na lang gawin natin. Para hindi ganun kaalat. Suka, pwede. Kape. Pag uminom ng kape, tumataas din yung blood pressure, di ba? Nafe-feel nyo. Lalo na yung matapang na kape, pagpapawisan ka, nag-stimulate ng central nervous system, pwede tumaas ang blood pressure mo. 8 points, and 6 points. Tinataas sa BP. Alak, tulad na sabi ko kanina, maraming alak nakakataas din ng blood pressure, nagkakos ng irregular heartbeat. Sabihin mo, Doc, wala na akong makain. Marami naman pwede. Saging, prutas, lahat ng gulay, pwede naman, di ba? Bawang, sibuyas, nakakababa ng BP, di ba? Isda, di ba? Wala naman. Ganito lang, mas healthy. Kahit mani, yung mani, wag na yung salted nuts. Yung low salted, minsan nga nakabili ako ng salted nuts. Inaalog-alog ko, tinatapon ko yung salt. Nililipat-lipat ko nga sa plato para at least maalis lang yung alat. Kasi sobra alat pagkagawa. Grabe. Maalat na, may betchin pa. Okay, so ingat tayo sa high blood. Sumasakit ang batok, nahihilo, nasusuka, humihilab, minsan irregular heartbeat. Dapat ang blood pressure below 120/80. Pag lampas 140/90, high blood na yan. Pag lumampas sa 180/120, medical emergency na yan. Tawag po dyan, hypertensive crisis. So, patingin sa ating doktor, pacheckin yung blood pressure at uminom ng maintenance na gamot kung amlodipine man o losartan man ang bagay para sa iyo. God bless po. Thank you.